tatanong ko dito kay Mr. Diskaya, yung ledger na sinasabi niya nandoon na yung mga pangalan lahat ng mga proponent, yung mga nagbigay sa kanya ng pondo. Nasaan na po yung ledger, Mr. Diskaya? Your Honor, nagbigay po kami ng sulat dito na hindi po namin po maipo-provide muna kasi wala pa po akong protection po. Ano ibig sabihin? So, hindi mo ibibigay mo sa amin, kailangan mo muna ng proteksyon. Tama? Yes, Your Honor, para for ano po, baka po magamit din po for self-incrimination po. Okay, Mr. Chair, ito po yung sinasabi kanina ni District Engineer Alcantara na wala siyang kinalaman sa mga pera. Tama po ba? Nabanggit niyo kanina na wala kayong kinalaman dyan, yung mga tinatanggap ni Bryce Nanatol. Tama po? Yes, Your Honor. Sorry. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi. Nilalagay sa paper bag. Ito, paper bag, kung kani-kanino. Ayan, Ayan, paper bag. Tapos meron pa sa karton. Napakalaki siguro. Ito yung proponent sa karton. Pero iba may mga paper bag. Iba nilalagay sa karton ng biscuit. So ngayon naalala mo na nandyan ka tuwing nagpapartihan ng pera. Tama? Hindi na baka. That's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor, ako po yun. Yun. So kanina sinasabi mo, wala kang kinalaman dyan, hindi ka may-ari niyan, huwag kang isama ni Bryce. So ibig sabihin, itong patunay na may kinalaman ka sa mga partihan na yan at may kinalaman ka kung saan pupunta yung mga pera na yan. Tama? Your Honor, ang sinasabi ko po, yung sa Ghost Project po, hindi po ako kasama. No. Tinatanong ka, sinasabi kasi binibigay ni Sims kanina sa kay Bryce yung pera. Wala kang kinalaman, umiiling-iling ka. Sabi mo kanina, wala kang kinalaman sa mga transaksyon na yan, money transaction. Ano nga ito, di ba? Nakunang ka ng litrato na ikaw mismo, ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan, o karton na yan. So, alam mo. Ayan, Yes, Your Honor. Yun lang ang gusto ko malaman. But anyway, ano pang gagawin natin? Na-contempt ka na, may ilalagak ka sa kulungan mamaya, may kasama ka naman. So, ni Mr. Diskaya, magkwentuhan na lang kayo mamaya at mag-isip-isip. Mr. Chair. Mr. Chair, quick. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Just one last manifestation po. Batay din sa manifestation ng Chair kanina. Kung tulad ng ipinakita ng Chair, excuse me, 207 billion pesos plus ang kinita ng mga Diskaya. The expectation po na billion din dapat ang tax na binayaran nila dapat. So at kung hindi, ibig sabihin, nagnakaw na nga sila ng tax ng taong bayan, hindi pa sila nagbayad ng tax sa ninakaw. Siguro kahit ano doon, dapat may honor among thieves, di ba? Dapat tutukan niya ng BIR and paalala po sa atin yung sinabi ng chair nung nakaraang hearing. Kung nga sa kwento ni Al Capone, hindi siya nagawang accountable sa lahat ng mga krimen niya, racketeering, etc. Pero napin down siya sa tax evasion. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, Senate President I Struco. distinctly remember the last hearing, we asked the BIR and Mrs. Diskaya. We asked Mrs. Diskaya for a copy of their income tax payments from 2016, I think, up or 2022. And then we asked the BIR and they said Commissioner Lumagi said they will present it. Is the BIR represented here? Andiyan kanina, di ba? Please call the represent. Are you? Go ahead. Identify yourself and. Hello po, Mr. Chair. Assistant Commissioner lang po. I went to the bathroom. But if I remember correctly, we will submit po during the conduct of an executive session, being the exception to 270 of the tax code.
But you have it in your possession. Yes po, Mr. Chair. So we can call an executive session later and you can submit it to us. Miss- So, May so as executive not session. violating any law to that effect, right? Yes po, Mr. Chair. All right, thank you. Mr. Chair, quick addition. And Mr. Chair, I hope the good resource persons from BIR will take into account what the chair pointed out, that the earnings of the Discayas were in the magnitude of 207 plus billion pesos as a base for yung pagkuwenta nung yung tax na dapat ibayad nila. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Senator JB? It's your turn. Hello. Yes, sorry. I was in the phone with the Secretary Remulla. Anyway, Mr. Chair, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas compose ho kayo nun. At wala ho kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang, iba yung nung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na hindi ko po kilala. Parang yun po, na ano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. Kaya medyo So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior. yes, Your Honor. Takot na takot kasi noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo nyo itong dalawa. Yes, Wala Your kayong Honor. takot, pero ngayon parang kayo'y kabang-kaba. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Siyempre po, halos di na rin po ako nakakatulog eh. Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo Kinakabahan. kinakabahan po ako eh. Sige po, naiintindihan na po natin. Si Engineer JP Mendoza, kasi pasensya na, dito kasi si ADE Bryce at si Engineer Alcantara lang ang natanong base sa affidavit ho na sinabmit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo. Hindi Base siya sa affidavit kasi ni hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi niyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Engineer Bryce, yan po ang sinasabi ni do you confirm na hindi daw totoo na di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo ang lisensya niya para doon sa inyong in-house projects, yung kayo pong gumagawa, pero papeles lang yun eh. Yung utos po ni boss sa amin is kausapin po si Sally para kumana po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So talagang hinihiram niyo ang lisensya ng mga contractors. Tama. Technically, opo. Utos po ni boss sa amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito. JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya pagagamit. Hindi siya Parang ganun. bibigyan ng kontrata kung hindi oo. kayo pahihiramin Parang ng yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina. Kaya sinagot ko po ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, pinapahiram. Inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata.
Ma'am Sally, maaari niyo bang ibahagi sa amin ang nasa affidavit niyo? Tungkol po sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Alcantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB. Please Ilang proceed. ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. May kausapin mo, attorney, kasi baka imbis na hindi lang physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa ka pa rin. Yung po kasi lisensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses nyo sinabi, kayo po ay pinipilit na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatandaan ho ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo at sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala ho ninyo. Ay, Ano ho ba yon? hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko nga, sinasabi nyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi ninyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, Mali lang po ako ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po kinakabahan po kasi ako eh. dapat kang kabahan Kanina po kung ako magsinungaling ka natatakot rito. eh. Mr. Chair, Pasensya na po. I yield the floor to Senator JB. Thank you, Thank Senator you, Tulfo. Senator Erwin. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce o Engineer, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September? Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo, Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. una po, tumawag po, personally niya pong sinabi sa akin na, Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB,
Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-20-20? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Mm. Nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save nyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi Sabi, po. Yung sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo, Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po Kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama ba? Yes po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun nung LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PIL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, hindi ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am, sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL.
Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa, so hindi ko pa po ma-locate kasi po, sa totoo, sa totoo lang po, kaya po ako dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB, interject. Alam nyo, kayo starring do sa second privilege speech ko eh. Ito, yung bang nagkaroon ng notice of award, SIMS ito 25CC0091 ang contract ID, di ba? Notice of award February 17. Contract effectivity date, notice to proceed February 24. Yan. Tapos nag-progress billing na kagad. Tapos meron pa yung retrato ba na sila rin may kagagawan na parehong picture para sa first project billing, progress billing at saka sa second or third. Di ba ganyan ang modus operandi ninyo? Trabahong tamad na kayo eh. Hindi man lang kayo mag-research ng konti, isang picture ang ginagamit nyo eh. Tapos pinababayaran nyo na alam nyo namang hindi ginawa. Ito, 100% in 34 days. Ibang project ito, SIMS din ito. 25CC0072. Pinagsabay nyo pa. Duplication eh. Tapos, ang ginagamit nyo, tingnan nyo, lahat pare-parehong petsa eh. Natapos ng pareho, binayaran parehong petsa, pareho pati yung 4% na increase sa pareho pa rin. Talaga brazen ang tawag niyo, di ba? Wala na kayong pakialam kung mabubuko o hindi. Parang sobrang, sige na, para makakobra na tayo, maski ano na lang. Hindi man lang kayo nag-iingat na eh. Ayan, kayo yan eh. Ang ginamit nyo, lisensya ng SIMS eh. Pero kayo yung kayo bali yung nag-implement. Di ba? O, tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Pwede po bang magpaliwanag? Kahit konti lang po. Sige, anong paliwanag pa eh? Sige, sige. Okay. Ano po kasi, inuutos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po meron pong target na disbursement buwan-buwan na kapag hindi daw po naubos ang pera, hindi po makakakuha ng susunod na budget para sa susunod na buwan. Yan po, kaya siya po nagpapakolekta ng mga project kahit wala accomplishment, kulang ang accomplishment. Yun po. Alam niya po lahat ng status ng mga Magkaibang project. proyekto, 25CC0072, SIMS Construction, 74 million. Construction of River Bank Protection Structure along Pampanga River, Barangay Bulusan. Ito naman, Kalumpit. Marami kayong ganyan eh. Iba-ibang modus, pero pare-parehong kitaan ng pera, pare-parehong hindi man lang iningatan kung paano ayusin yung papeles man lang. Pati papeles hindi maayos eh. Natawa nga yung aking mga kasama nung pinakita kong, sipin mo, from December hanggang March or April, hindi na gumalaw yung dalawang tao. Kasi parehong retrato eh. Di ba sabi ko nga, unless hindi umalis at hindi gumalaw yung dalawang tao, totoo yung mga, ayan no? Tingnan nyo, magkaibang petsa yan. Ito yung unang progress billing. Tapos nabayaran. Yan. Alam nyo ba yan o pinapaubayan nyo na lang kung kanino? Kaya hindi nyo na na-supervise. Pero kayo, pirma kayo ng pirma ng SWA. Siyempre ito pa, yung Statement of work accomplishment. Work accomplished, di ba? Opo. Oh. Di ba maliwanag na malversation through falsification? Pinapalsify ninyo ang mga dokumento para makasingil kasi babalik sa inyo yung pera eh. Kayo rin yun eh. Hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Pero para ma-release, kailangan po meron pa kayong dalawa ng DE. Hindi ka nagpe-prepare kasi team nga kayo eh. Bahala na kayo dyan eh. Bahala na yung accountant, bahala na yung inspector, bahala na lahat. Medyo tumatango si district engineer eh. Totoo no? Sige. Your Honor, para lang po sa katotohanan. Actually,
Noon ko pa po sinasabi to na ang project engineer po ang nakakalam lahat po ng project. Siya po ang unang pipirma at siya po ang unang magsacertify. If I may po, baka po uubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss. Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project engineer ng PL, siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So baka po pwede, mabigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po to Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa Ghost. Hindi bali pong makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng Ghost na to. Ito po ang project engineer, pwede pong, if you may, Si Dumasig, di ba? siya po yung project nakakaalam po engineer. lahat. Maupo ka nga dyan sa harap, Ray Dumasig. Kasama ka rin sa BGC, di ba? BGC Boys. Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Sipin nyo, sinusugal nyo yung pambira kayo. Sige, Dumasig. Ray. Hello po. Yun po. Ako po yung na-assign na project engineer po dito sa... Ako po yung dinesignate ni Engineer JP po na maging project engineer sa PL po tsaka sa Perez. So, nung na-designate na po sa akin to, ang sabi po kagad nila, sila na daw po ang bahala. Wag ko na daw po pakialaman. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung nung project inspector pa lang po ako. Ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tas ang happy po namin si Engineer Bryce. So ako po bilang project inspector po nung time na yon, sumusunod lang po ako sa utos nila na wag ko na daw po pakialaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So Sabi pirma ka lang ng pirma, wag mo nang pakialaman, pipirma ka na lang. Actually po, nung project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time, more on site visit lang. So ganun po yung nagiging sistema nung mga panahon na yon. Sinasabi po nila, wag ko daw po ipaalam. Cut to the chase, ano? Okay po. Sino mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Basta Ghost, siya nakakaalam. Opo. Sila pong dalawa ni Engineer JP. Actually, So alam mo rin yung consequence ng napasukan mo kasi signatory ka. Ngayon pong nalaman ko po yung na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Yun nga ang masama eh. Alam nyo, hiniram nyo lisensya. Hindi, Talagang medyo maiyak talaga yun kasi siya mananagot talaga, lisensya niya eh. Pero wala siyang kamalay-malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Kaya ang hindi po ako pakiusap kasama niya, doon, habulin Mr. nyo Chair. na gawin sana pero hindi naabot eh. Paano pa nga abot? Kaya nyo bang gawin in 1 week? Eh nag-i-inspection na kabi-kabila. Hindi kaya, di ba? Yan ang problema eh. Sige. Your Honor, tinanong ko po siya, bakit pumayag ka sa ganyan? Eh po, nasa affidavit po ni RD Dumasig na sinabit sa central office. Na ang bilin po sa kanya ay wag, siya na po magsabi wag na po ako, Your Honor. Baka po maging self-serving. Sige, Ray. Ayun po. Sabi po nila sa amin before, hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer. Pagka po sinasabi po nila, wag daw po ipapaalam kahit kanino, pati na po kay Boss Henry. So alam niyang Ghost John, alam niya. Nino po. Ni Bryce. Hindi po, basta po, wari na po. For example, Hindi mo alam kung alam niyang Ghost yung ginagawa. kasi po, wari na po, may isang project po nung time na 2022, or ito na lang pong PL, para po, na-prove na po na Ghost Project to. Yun po, sinasabi po nila na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector, pati po yung materials engineer. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Excuse me, no? Okay po. Minsan pa meron pa kayong ginagawa na hiniram ng lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates. Ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya. Hindi, natapos yan. Ito, actually,
ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman, iba yung tinuturong project na natapos, yung project na ginamit ng lisensya actually hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan ko po sa kanila po. Yun nga, alam nyo, yung knowledge ko at saka ng team ko ng baha, mas malalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawarningan eh. Sige, Henry. Your Honor, kaya ko po na-discover yan, kaya ko po pinatatawag si Engineer JM. Actually po, ako po nag-utos kay JM na bakit hindi nyo makita yung project. Si JM po JM ay is JM JM Ramos. Ramos, opo. Okay. Dati po siyang project engineer po sa planning section po, no? Sabi ko, para ma-verify nyo talaga kung talagang naandyan yung project, yung tao ng construction na in charge, project inspector, saka yung tao mo, puntahan nyo. Kaya po nalaman po yan nung una, may pinuntahan po silang project somewhere in Bustos. Itinuro po nung tao nila, Plaridel po yata, I think Plaridel or Bustos. Tinuro po, ito yung project. Sabi po ni JM Ramos, hindi yan, ako project engineer last year dyan eh. So doon po nagsimula mag-report sa akin si Engineer JM So, po. kinukonfirm mo yung sinabi ko na tinuturo doon sa may-ari ng lisensya, ibang proyekto para maipakita ang ginawa nila. Yes, Your Honor. Katunayan po, kahit po na itong huli na pinipilit po nila na ipagawa po, hindi rin po maalaman ng mga inspektor kung saan po talaga yung project po, Your Honor. Alam nyo kung yung galing nun yan, ginawa nyo sa mabuti, walang baha sa Bulacan. Hindi nyo ba naisip yun? Ang gagaling nyo, pero kung sa mabuti nyo ginawa, hindi binabaha yung mga kababayan nyo. Kababayan nyo pa naman, taga Bulacan kayo, di ba? Oh. Sige, Senator JB. Siguro tuloy na natin.